Magandang araw mga boss. Ganito ba yung sasakyan mo at sira na itong door handle niya? Kung ganito yung sasakyan nyo, madali lang palitan yan. Kumuha ka ng Phillips screw, tanggalin mo itong screw dito sa interior door handle. Tapos gamit ka ng flat screw para masikwat mo itong plastic clip na naglalak dito sa rod linkage niya. Ayan mga boss, natanggal ko na. Tapos gamit ka ulit ng Phillips screw, tanggalin mo yung tatlong screw dito sa armrest niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinatanggal ko na yung tatlong screw dyan. At pag natanggal mo na itong armrest, pwede mo na ngayon hilahin itong door panel niya. Ayan mga boss, oh. Biglayin nyo lang yung paghila mga boss, may plastic clip lang naman yan. Tapos dito na tayo sa door handle niya. Kung makikita nyo, sira na yan mga boss. Pero bago yan, tanggalin mo muna itong plastic clip dito sa rod linkage para bumitaw yan dito sa door handle. Kung makikita nyo mga boss, ang problema nitong door handle, yung built-in yan na nut, natanggal na, kumalas na. Ayan mga boss, oh, yung tinuro ng daliri ko. Tanggal na yung nut na nakalagay dyan. Alam niyo mga boss, kailan lang daw yan napalitan. Kaya lang, mahinang klase ata yung nabili ni customer. Kaya ang ginawa ko, nagpabili ako sa kanya ng surplus. Ito ngayon yung surplus na pinabili ko kay customer. Mas matibay kasi para sa akin mga boss yung surplus kaysa yung brand new na nabili ni customer. Pangalawa mga boss, yung presyo ng surplus at itong brand new na door handle, pares lang sila ng presyo. Ilagay ko na itong surplus mga boss na door handle, ano? Ilapat nyo lang naman yan sa pagkakalagay nyo. Tapos, ilalagay mo na ngayon yung bolt dito sa door handle. Bali, dalawa yung bolt na ilalagay nyo dyan mga boss. Yun, ilagay ko na yung isa. Tapos, ito na ngayon yung pangalawa. Dahil sa naipakapit ko na yan sa trig nya, pwede nyo na ngayon gamitan yan ng socket wrench na number 10 para mai-final nyo na yung paghigpit. Tapos, pwede mo na ngayon ilagay itong rod linkage mo dito sa door handle. Meron yung plastic na retainer clip mga boss. Ayan yung maglalak dito sa rod linkage mo para hindi siya bumitaw dito sa door handle. I-zoom nyo na lang mga boss para makita nyo kung paano ko yung ginawa. At dahil okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ibalik itong door panel nya. Pag inilagay nyo itong door panel mga boss, itapat nyo lang yung plastic clip nyan sa butas nya tsaka nyo idiin. Tapos, iayos nyo na yung pagkabit nyo dito sa armrest nya. Meron yan tatlong screw na ibabalik ka mga boss gamit itong Phillips screw mo para mahigpitan mo yan ng maayos. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, pwede mo nang ilagay itong interior door handle. Iangat mo muna yung rod linkage nyan, tapos ikabit mo na yan dito sa interior door handle mo. Yan tinuro ng daliri ko mga boss. Ayan yung retainer clip nya. Ito naman yung rod linkage. Nakita nyo naman yung retainer clip, di ba mga boss? Nakapasok yan dito sa door handle. Diyan mo ngayon ipasok itong rod linkage. Tapos gamit ka ng flat screw, itulak mo yung plastic clip para mag-lock dito sa rod linkage mo at hindi siya mabunot. Pag okay na, kung mapapansin nyo dito sa door handle mga boss, meron niyang hook. 4 yan mga boss. Tapos dito naman sa body ng door nyo, meron ding 4 na butas. Bali, itatapat mo lang naman itong door handle mo sa 4 na butas. Para maikalawit mo itong door handle mo, tsaka mo ngayon itulak yan paabante. Ayan mga boss, oh, diba? Nag-lock na ngayon. Pwede mo na ngayon ilagay itong isang screw, tsaka mo ngayon siya higpitan ng maayos. At dahil sa okay na ako dito mga boss, ipatesting ko na yan sa may-ari. Itong kabila, tama? Itong kabila, hindi. Pag nag-lock siya, hindi naman ano. Ay, hindi naman buksan. Buksan mo. Sa loob. Sa loob. Diyan lang siya nabubuksan. Dito nabubuksan sa ano. Dito naman tayo sa pangalawang problema ni customer mga boss. Gaya ng dati, tatanggalin ko ulit itong armrest niya. Gamit itong Phillips screw mga boss, meron ka lang naman dyan tatanggalin na 2 screw. Na pag natanggal mo na itong armrest, isunod mo naman itong interior door handle niya. Alam nyo mga boss, sa pagpalit ng door handle nito, pares lang naman din yan ng sa harapan. Gaya nito, para matanggal mo itong rod linkage niya, kailangan ibuka mo muna itong retainer clip para bumitaw itong rod dito sa door handle. At pag natanggal mo na itong door handle, pwede mo na ngayon tanggalin itong door panel niya. Hilahin nyo lang yan mga boss, gaya ng sinabi ko nung sa una, mas madali nyong matatanggal yan kung medyo bibiglain nyo. At pag natanggal mo na yan, gamit ka ng flat screw. Sikwatin mo yung retainer clip para matanggal sa pagkakalak itong rod linkage at bumitaw siya dito sa door handle. At dahil sa natanggal mo na itong rod, gamit ka ngayon ng socket wrench na number 10. Tanggalin mo naman yung 2 bolt na nakalagay dito sa door handle mo. Ayan yung isa mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na. Ito na ngayon yung pangalawang bolt na tatanggalin ko. Ayan mga boss,
Tanggal ko na rin siya. Pwede mo na ngayon pugutin itong door handle mo palabas. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong door handle. At same sila ng problema mga boss. Yung built-in na nut nyan, bumitaw din siya agad. Kaya mas mabuti pa, surplus na lang yung pinabili ko kay customer. Ayan mga boss, kahit surplus yan mga boss, mas tumatagal yan kaysa sa brand new. Inisprayan ko yung spring nito mga boss. Kasi nga, kinalawang na yan syempre sa pagkaka-stock. Para tumagal, mas maganda, sprayan mo ng WD-40. Kita nyo mga boss, after ko ma-sprayan yan, akala mo brand new na rin eh. Isarado ko muna itong pinto. Tapos ilagay ko na yan mga boss, dapat maayos yung pagkakalapat nyo. Yan, ganyan mga boss, di ba? Paglapat na siya, pwede mo na ngayon ilagay yung 2 bolt nyan. Siyempre, unahin mo muna yung isa, ipakapit mo muna yan dito sa thread nya. Tapos yung pangalawang bolt, ganun din, ipakapit mo muna yan sa thread nya bago mo i-final ng paghigpit. Maganda kasi yung nag-iingat kayo mga boss pag naglalagay kayo ng mga tornilyo para hindi kayo makalustred. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong rod linkage dito sa door handle mo. Ipasok mo lang yan dito sa retainer clip nya na nakakonect naman dito sa door handle mo. Kaya lang medyo masikip mga boss pag ganyan. Ang gawin nyo lang, gumamit ka lang ng long nose. Ayan mga boss, kung makikita nyo, para maipasok mo yung rod linkage dito sa door handle. Tsaka mo ngayon ibaba yung naglalak sa kanya, yung retainer clip. Ayan mga boss, itinulak ko lang yung pababa para hindi na mabunot itong rod linkage dito sa door handle. O di ba? Okay na okay na. Kung meron naman kayong WD-40 mga boss, mas maganda sprayan nyo na rin yan. Pati yung pinaka door lock mechanism niya para hindi siya kakalawangin. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong door panel niya. Yung door panel mga boss, meron niya mga plastic clip dito sa likuran ng door panel. Itapat nyo lang yung sa butas, tsaka nyo ngayon idiin itong door panel. Maglalak ng kusa yung plastic clip niyan. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong armrest niya. Nakita nyo naman meron akong nilagay na 2 screw doon, tsaka kung ngayon siya hinigpitan. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong interior door handle mo. Ganon din mga boss, itong rod ng linkage mo, ipasok mo yan dito sa butas ng door handle mo kung saan nakalagay yung retainer clip. Kung medyo malaki yung daliri nyo mga boss, gaya nito medyo nahirapan ako, kaya gumamit ako dyan ng long nose para mailagay ko itong rod linkage dito sa butas ng door handle. Basta lagi nyo tatandaan mga boss, gamit yung flat screw, huwag nyo kalimutang itulak itong naglalak dito sa rod linkage. Ayan mga boss, so yung tinulak ko, yan yung retainer clip nya. Na pag okay na, pwede mo na ngayon ilapat itong door handle mo. Pero ipakita ko muna sa inyo itong pagkakabitan nyo dito sa door handle. Kung mapapansin nyo, meron siyang 4 na butas mga boss, ano? Tapos dito naman sa door handle mo, meron din yang 4 na hook. Itatapat mo yan dito sa butas mga boss, yung tinuro ko. Pag nailapat mo na itong door handle, tsaka mo ngayon siya itulak pa abante. O, di ba? Naglock na ngayon yan. Tsaka mo ngayon ilagay itong screw, higpitan mo yan ng maayos. Tapos, pwede na natin testingin itong mga pinto, mga boss, na pinalitan ko ng door handle. Alam nyo mga boss, malaking bagay din kasi yung matuto kayo magpalit ng mga door handle ng sasakyan nyo para hindi kayo mapagastos. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.